Kaya dapat talaga may mga taong makausap tayo na buhay nung panahon na yun. Ha? Kasi maiduktong tayo. Kasi kung ikaw ay nagmi-ministry ngayon sa panahon natin ngayon at hindi mo alam yung kwento na yun, di ba? Dapat puntahan mo yung mga pastors na nakakita nung panahon na yun upang maikwento sa iyo. Di ba? Kaya nga importante ang kwento ng lumang tipan, the Old Testament. Hindi mo pwedeng paghiwalay ng Bible without the Old Testament. Kasi the kwento of the coming of the Lord Jesus Christ can be traced from the Old Testament. Kaya nga, so totoo lang talaga yan. Yung pagkakahati ng Bible, OT, New T, ay para lang sa human understanding natin. Pero sa Panginoon, iisa lang yan. Kaya ang kwento ng lumang tipan ay lagi at pirming inuulit sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya dapat talaga alam mo ang kasaysayan sa pagmi-ministry dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga bagong pastor na, hindi, ano yan, tapos na yan, ano tapos na? Maraming bagay na pwedeng ulitin pa rin ng Panginoon. Kasi kami nung araw, wala kaming social media. Tamang bihira. Kung na-document lang ang lahat ng signs and wonders na nangyari sa amin, baka sabihin mo na ulit ang Book of Acts. Ito po ang founder po at ang head pastor ng Life Giver Church, at marami po ito actually. Hindi ko alam kung ano, hindi ako updated, pero the last time we talked, he is mentoring. He has mentored more than 1,500 pastors all over the world, no? So tapos basta grabe ang paggamit po sa kanya ni Lord, no? So tawagin na po natin. Yan, exciting. Tawagin na po natin. Yan, ano po ay andito si Sir Iggy. Hello Sir Iggy. Ayun, maraming salamat po. Yan. At tawagin na po natin, wala nang patumpik-tumpik. Tawagin po natin. Bishop. Ang tawag namin talaga sa kanya, Daddy, kasi talagang daddy namin siya talaga. Daddy, Bishop, Manny, Impact, Santiago! Ayun, pasok natin. Yes! Ano ba yan? Istorbo ka. Gabi-gabi, tutulog yung matanda. Hindi naman yung matanda na, natutulog maaga. Aga nagising yan, alas 4. Ano ba yan? Magbago-bago tayo ng konti. Magandang gabi po, Daddy. Magandang gabi. Magandang gabi po. Siyempre, ikaw ang nagpapaganda ng gabi, pero ang higit sa lahat ng Panginoon. Diba? Amen. Lahat yan maganda sa Panginoon. Amen. Daddy, bati muna sa mga Bible Ninja at sa mga nasa mentoring. Andito rin sila. Magandang gabi po. Sa lahat ng mga talagang masugid na suki, no? Nagsumusubaybay sa Bible Ninja na ito, pinanganak ito nung panahon ng pandemic, di ba? At marami na natulungan ito. Marami rin na bulabog dito. Pero higit sa lahat, marami na mga salitang na ipangaral na maganda ang pagkakalatag. Practically magaling. At nahuhukay mo ang mga kwento. Particular, mga narratives ng scripture. Maganda. Walang kumukontra sa soundness ng mga exposition ng Bible Ninja. Kaya Bible Ninja 2024, welcome sa inyo lahat. Yes. Yan, no? Bible Ninja 2024 po, ayan na. Dapat actually speaker din natin si Daddy Manny dito, pero bibiyahe siya ng Middle East. Pero sasabihin ko na ba, Daddy, o surprise na lang? Oo. Darating si Daddy doon, so, kasi na-move ng isang araw, no? So sakto rin talaga, providential talaga. Gusto makita. So, ayun, so ay grabe, maraming salamat po. Daddy, yan, Yes. unang-una, maraming salamat po for allowing us to stage the 2024 Bible Ninja Conference sa Project Solomon Building sa Life Giver Central. Maraming salamat. Thank you. Blessing. Salamat. Kagalakan namin na i-host yan. At napili ang ating simbahan na maging venue for that conference. Ayos yan. Gusto ko yun. Daddy, for starters, paano ka nakakilala kay Lord po? Oo. Ang nakakilalang una
nung araw ang mga tatay at nanay ko sa ministry ni Fred Galang. Artista yan. Uy! Dating action star yan. Opo, Oo. opo. Kaibigan ko po yung anak niyan. Si Okay. Sir. Oo, Talaga. oo. Yun. Tapos nakakilala ang father at mother ko. Siguro mga 1981. Tapos ang mga kapatid ko sumunod na rin. Pero ako ay na-late. Pinaka-nahuli ako eh. So nung lumipat kami from Caloocan, doon sila umaatin eh. Nagpunta na kami ng Marikina. Doon na nakakita ang magulang ko ng isang simbahan malapit sa Lamuan. Pero ako ayoko kasi siyempre may mga ginagawa akong kasalanan eh. So huling-huli ako sa pamilya hanggang ako ay nagpupursu ng aking ng aking career career ng aking course bilang architecture student sa FEU. Timing na siguro ako. So ako ay nilid sa harapan ng FEU may isang Baptist church diyan At diyan na ako na share ng gospel ng isa sa mga founders ng Maranatha. At na-share ako ng gospel at doon na 19 siguro magtatapos na yung aming SEM namin nung nakakilala ko March 8 yan 1983. Doon na nakilala ko ang Panginoon. Talagang ako, nainlove ako kay Lord. Sabog na sabog ako ng araw, daig pa yung nakadrugs. Wala. Hanggang lumipad na ako. And so, ginawa ko, ang aming buong IARPA, isang institute dyan sa loob ng ng FEU, ang mga arkitekto yan dyan eh. So, dyan na ako ginamit sapagkat ako ay nag-share ng gospel sa bawat kwarto hanggang sa eventually napatawag ako ng dean ni Architect Gaite. Hanggang sa yun pala naghahanap sila ng ebanghilista na mag-share ng gospel kasi notorious yung aming notorious ang ang IARPA pagdating sa mga kalokohan. Nagbabaksa kami ng mga silat doon sa ilalim kaya masakit ang ulo nila eh. So the whole institute needs to be evangelized. So yan siyempre nag-aapoy ako di ba? Yun. Naku, dami ko na share diyan. Ang dami rin naging pastor diyan. Through me. Yun lang yun. So yun ang nangyari. Yun, tama, UBC. Oo. Yung UBC. Oo. Diyan yan ang unang church ko. Grabe po. UBC Manila. Oo. Wow. Oo. Ayan ako. Grabe. 1983 po kayo, pastor. No? 1983. Sinong mukhang Kuya Luther pa yata na. Tama siya. Yan ang nag-share sa akin. Talaga po. Ay, grabe. Grabe ang reward nito sa heaven tong si Kuya Luther. Kaya Adi, ano pong ministry ni Kuya Luther ngayon? Is he still up and about? Wala akong update. Pero syempre, napakalaki ng role niyan. Marami ring nadala sa Panginoon yan na naging pastor. At yun na nga. At isa ako dyan. Right? Pero hindi pa kami nakikita personal. Tingnan natin kung ano ang magandang mangyayari dyan. Pero syempre, ahead sa akin yan. Senior na senior. Pero ako na, ako. Nung mabilis ang growth ko, 1 week pa lang, nag-evangelize na ako 2 weeks, siguro 1 month, I was able to bring around 400 people na kay Lord. Ganun na kami nung araw. Kasi kasagsagan ng charismatic movement. Even though, ang UBC ay hindi naman ganun talaga yan sa spirit, di ba? Evangelical yan. Pero rin, spirit-filled din yan. But I was led to go to to a Pentecostal church. I'm their Corpus Christi, Corpus Christi, which nung panahon na yon was only siguro 6 months old yung church. Ayan, yun na. Doon na ako ginamit. Yung unang dating sa Corpus Christi, 6 months pa lang siya. 6 months old pa lang yung church. Pioneering member pala kayo sa Corpus Christi. Pioneering. Payo ako ng payo. Yun, kaya pioneering ako rin. Maganda yung salitang pioneering, Daddy, no? Kasi pag nagpapayo, napapalapit yung tao, nearing. Nearing, pioneering.
Natatandaan Ayan. ko po pinapanood ko yung yung Bible quiz on air ng Corpus Christi. Oo, Turn on 13. Tapos nagkaroon ng Ang transition yun to 13 become, po. and it became Turn on to Jesus, which naging ano na yan, naging show na ng Corpus Christi. Dalawa yung show niya, Channel 7, Tuesday, Turn on to Jesus, kasi ang pastor namin ay dating television star, celebrity. Si Pastor Television Ronald celebrity. Reagan. Oo, at saka magaling na yan, producer, artista, director na kanyang sariling production. At nagre-release siya ng mga international movies na inilalaban nila sa Wow. international. Isa yan sa pinaka-finest na mga artista natin. At naging siya, vice mayor ng Quezon City nung panahon ni Rodriguez, but eventually he was called by the Lord when he was in Catholic charismatic movement under ligaya ng Panginoon. Tapos and then pioneered the one of the famous Christian organization called the Full Gospel Businessmen's Fellowship at ang Catholic Secretariat. So ang origin namin ay mukhang galing sa Katoliko at hanggang sa eventually nag-start na ang Corpus Christi na dapat originally Grecom dapat yan, Great Commission. But pinili niya ngayon pinili niya ang Corpus Christi, which means body of Christ. So yan, kasagsagan ng nakita ko yan, na-witness ko yan, batang-bata akong pastor. Purihin ng Panginoon. Okay? Natatandaan ko pa yung anak niya si Jackie Kukurichkin. Oo, si Jackie ay isang model at siyempre artista din. Celebrity rin yan. Pumanaw na siya nung panahon ng COVID at siya'y namahinga na sa Panginoon. She went to the Lord na and ang ganda. At nami-miss natin si Jackie. Okay. So, yan. Dati po pala talaga, kahit po dati pa talaga, meron ng mga lumalaban to redeem the culture for the Lord, no? Kasi there was a time parang halos walang natira sa culture, nag-aalisan lahat, di ba? So, magamit ng mga influence platforms nila, area of nila, art forms nila. Nung panahon ng charismatic movement sa Pilipinas, medyo siyempre, naggawa siya ng ingay kasi karamihan sa kanila galing sa Catholic, siyempre persecuted yun. So matindi kasagsagan ng persecution noong araw under charismatic movement, siguro latter part ng 70s at unang quarter ng 80s. Pero namayagpag ang Catholic charismatic na nag-produce ng mga maraming cathedral churches. As isa dito nag-pioneer ay si Brother Ronald Reagan na siyang pastor ko. Siya ang pastor ko at kinukonsider kung ang origin ng Life Giver ay matitrace natin under sa leadership ni Brother Ronald Remy na siyang tatay ko rin. Wow. Yes. Ganyan yan. Yes po, Doc Raymond Tuvera. Ito po nag-comment si Doc Raymond, missionary doctor. Ano sabi? Ayan. Natuwa lang siya na Corpus Christi Ronald Remy. Tapos po, ayan sila Jeff andito ngayon. Ayan, Pastor Jeff De Leon, shalom po. Hindi ko kilala yan, mga yan. Kababata ko yan, Pastor. Nung youth pastor po ako, kami magkakasama. Pag hindi ako pinapansin, siyempre hindi ko na rin masyadong siyempre, tumatanda ka, naging matampuhan ka. Ay, no. So, sino pa yan dyan? Pastor Francis Madison nandyan. Go-comment. Yan ang bago kong kaibigan ngayon yan. At inaanak ko rin, kinasal sila noong nakaraan, no? Ito, tawan-tawa siya si Pastor Francis. Ito. Si Sir Iggy andito. Kumawa siya kanina. Oo, purihin na pala ko. Ang tamis ng yan, hipon yan. Opo. Daddy, sobrang Tsaka may babae siyang hipon. Shipon yata. Shipon. Shipon. Hindi ba kailangan ng tissue pag may shipon? Pero masarap, matamis. Matamis yung sipon. Oo. So, ay grabe. Daddy, may mga tanong ako sa inyo kasi syempre bihira lang kita makakwentuhan. Abusuhin na kita. Yeah, sige. Basta ang pastor ginagamit, abusuhin. Pero pag natutulog, patulugin. Ganun yun.
No? Pag ano po, Oh, ah, pag kasi ikaw ilang beses na kita naupuan mag-preach, eh, hindi ka talaga makakapag-pray 'pag ikaw nagpe-preach, eh. Kasi minsan ako nung bata pa ako, yung isang oh. pastor namin ang sabi niya, "'Pag nagpe-preach ako, 'wag niyo muna ako ipag-pray. Kasi pag kalagitnaan ng preaching ko nakita ko kayong nakapikit, alam ko pinapag-pray niyo lang ako." Ayos yun. O tapos? So, eto po daddy, yung ano po, yung life giver po, bale ilang taon Oo. na po yung life giver? Ang Life Giver talaga ay itong hinawakan kong church ng Life Giver, nag-start noong 1996 dito sa 99. Quezon City. But originally yan, nagbukas siya noong 1993 pa. Kaya lang sa Parañaque. But under my leadership, nag-start noong 1996 dito sa Quezon City. And eventually, yun na, nag-start na kami talaga. So inabutan ko ang maganda kasi nung kasi I left din I left Corpus Christi after the death of Brother Ronald, siguro mga 3 years after, because I was led by God to go back to sa aking profession. Kasi nga matagal ako matagal din ako sa field. Ako, frontline talagang parang acting ako bilang apostle ng church namin. Kasi church plan. When I say apostle, hindi title yun. Talagang naging Church head plant. talaga ako. Talagang church plant for 11 years. Bihira ang church na pinasa sa akin na may tao na hindi. From zero yan. So, nung nagstay ako sa Corpus Christi 11 years, yun na, kailangan ko nang mag-rest kasi talagang patayan Kasi ang payat-payat ko Wala akong pera, wala akong pagkain, tsaka marami na akong anak na rin at kailangan ko ayusin. So, binalikan ko ang mga anak ko in order makabili ako ng bahay sa Maynila. Yun na. Pero wala akong idea na magbabalik ulit ako sa ministry because nakakuha na ako ng isang church na makaka-attend kami pamilya, and wala akong plan to start a church. Not until I heard from God na yun na nga, start a church. Tapos there was a prophetic conference in PICC that I was pinpointed by one of the prophets, and Wow. yun na, I received na the confirmation to start Life Giver. So, Daddy, under my care, Life Giver started 1996 dito sa Quezon City. Ayan. Daddy, do you still remember the name of the prophet who Hindi, nakakalimutan ko. Pero grupo yun nila Heidi Baker Marami sila sino ito? Naku, nakalimutan ko to. Sila Bill Hammond no? Sila Bill Hammond. Marami yun. Hanggang sa malayo ako, siguro mga 3,000 delegates. Until Kaya yun sa na. 1,000 Yes. delegates? Tapos Kasi siniggle out? siningle out ako to start na. Sabi niya, you will be starting a unique ministry. Yan ang sinabi niya ganun. And this church will create a big impact in the body of Christ. Yun ang natatanda ko, sinabi niya. And it will become, yun nga, unique 7 times siya sinabi yung unique pero ang very clear that the church will be in the front line for it will be used for church planting, mission works, tsaka sending missionaries. So yun ang malinaw. Kaya nung kinonceptualize namin ang vision, mission ng Life Giver na pattern after doon sa mga narinig namin doon sa prophecy. Kasi wala na talaga akong planong bumalik sa ministry kasi napagod na ako. And ako, pwede ko pambalikan kasi yung kurso ko kasi bata pa naman din ako. 11 years lang naman ako noon. I started in the ministry siguro mga 1920. So pwede pa, may future pa ako mababalikan na. Kaya lang, mga anak ko nagutom nagutom kami. Kaya lang ako, wala akong problema magutom. Kasi nung hindi pa naman ako Christian, hindi naman ako kumakain Kasi nung panahon ni Marcos, wala naman kaming pagkain. So wala akong problema sa pagkain. Kaya lang nakita ko yung mga anak ko, hindi kumakain talaga. Yun, medyo na-bothered na ako. Okay, so kailangan mabigyan ko sila ng napakagandang buhay. So yun na. So daddy, bago ka po, ano pong nauna? Nag-asawa kayo ni Mami Helen o nagpastor? Hindi, nag-church planting muna ako. Nakaikot ako sa probinsya o Mindoro. Dito sa sa Metro Manila,
Ang church na tinayo ko, 4 dito. Malalaking church yun, magaganda, under Corpus Christi. Pero, nung nag-start ng magbukas sa amin, there was a Macedonian call kay Brother Ronald, kasi nagulat si Brother Ronald, mukhang may Macedonian call kami sa probinsya, which nung araw ayaw niya sana because his target was to build around 100 prayer meetings in Metro Manila. Kaya lang di namin makuha 100 prayer meetings. So there was a Macedonian call na parang rerouting, niraroute kami. And I can say, ginamit ako din ng Panginoon para ma-realize niya na meron ng opening sa mga probinsya. And so yun na, nag-start ako sa Mindoro, which naging Miracle Church niya ng Corpus Christi. Tapos ayun na, nag-start na kami ng Tacloban, Dapitan, Dipolog. Tapos napunta na ako doon. Ang bilis lang, mabilis ako magtayo ng church nung araw. Maabot lang ako ng 6 months. 8 months, matagal sa akin yun. 6 months lang, natatayo ko na agad yung simbahan. May 60-80 tao, meron ng pera, may maaayos na mga attendee. At hindi naman magiging mahirap ang church kasi may mga tithers. Kaya nakita nila yung bilis. Mabibilis kami, mga bata kami. Pero isa ako sa pinakabatang pastor nung araw. At yung mga colleagues ko, ahead sa akin. So, ang nangyari na yan, yun na, nabuksan ko ng Tacloban and then eventually, tumalon kami sa Butuan. Nabuksan din ng Cebu, Iloilo, ng Corpus Christi, Camarines, ayun na. So, ang isa nung namatay si Brother Ronald, nakita talaga niya na nag-scatter ang church. Pero, for the better, hindi nag-scatter na na-split, nag-scatter talaga sa whole archipelago. Ganun yun eh. Ganun katindi. Ang sarap ng ganun, Daddy, no? Yung bago ka umuwi kay Lord, nakita mo yung nangyari yung purpose mo. Yung purpose ni Lord sa buhay mo, no? Oo. Kasi si Brother Ronald, na-experience lang niya 7 years nung tinatag niyang Corpus Christi, 83, namatay siya 90, only 7 years. Pero nakita niya, nag-explode ang Corpus Christi. Malaki ang Corpus Christi. Tri-media yan, ha? Meron niyang print, meron niyang radio, at meron niyang TV. Dalawang TV niya. Lahat ng radio sa buong Pilipinas, meron siya rin yan. Kita mo, mabilis si Brother Ronald, magaling yun. World-class leader yun, magaling yun. Kaya yun ang orientation ko. Mabilis siya. Talagang, Daddy, nag-Mindoro din kayo? Nag-pioneer kayo sa Mindoro? Pioneer kami sa San Jose Occidental. Kasi may kaibigan ako dyan, arkitekto, na binalikan ko siya doon at yun na nga, nakarinig kami kay Lord ng Macedonian call nga, balikan si John Portugal. And now si John Portugal ay isa ng bishop ng kanyang simbahan. Maraming churches niya ngayon, mga around 90. Kaya, grabe. No? Grabe. Daddy, paano nangyari yung 6 months? Hindi ko alam eh. Paano? 6 months, pioneering? Paano nangyari yun? Kasi nung araw, wala naman kami Bible school. Ang reliance mo lang, Holy Spirit. Bible. Pangalawa, nakikita ko sa Bible, nakalagay sa sarili natin, dead to self. Kasi mga paborito naming verses nung araw, ang orientation ni Brother Ronald, yung mga turo ni Dairis Bonhoeffer eh. Ang turo niya, yung turo ni Dairis Bonhoeffer, yung mga dead to self. Unless you give up this, mga ganyan. Lahat kami gano'n. Talagang wala talaga sa sarili. Siyempre, kung wala ka sa sarili, wala ka naman bisyo. Hindi ka naman umiinom, hindi ka nanonood ng sine. Ano gagawin mo, pastor? Di mag-aral ng Biblia? Di mag-depend ka sa Holy Spirit? Di sabog talaga ang church. Wow. Sabog. Wala kaming Bible school nung araw. Pasigaw-sigaw lang kami nung araw eh. Ang dami naliligtas eh. Ngayon nga, pinapaliwanag ko na lahat eh. Walang naliligtas eh. Ako po ang inabutang malalakas na Bible school during nung high school po ako. Ako po ang unang, Daddy, ang unang attend ko na Christian service ay kasi Catholic din ang background namin, si Papa ay sakristan. Sakristan siya sa Daddy, sa German priest, yung Latin yung yung prayer. So, Fiati University. So, German Shepherd pala ang German Shepherd. German Shepherd. So, tapos, nakakilala sa Lord si Mama, ano naman po yun, ang unang service, may nag-invite lang na neighbor, ang unang service na naatinan ko po, ay kay Dr. Mel Gabriel, Love of Christ. LOC. LOC. Pero sa Amoranto Stadium pa ginagawa, sobrang laki. Tapos po, ang naging local church namin, yung Christ Cares Christian Fellowship under Assembly of God po yan at that time. So, kaya
mga Bible festival po sa Bethel, lagi kami doon from childhood. Marami po kami na ipanalo Wow. mga Bible quiz doon, mga poster Mm. making contest. Kaya po yung Bible Ninja, yun yung passion ko na maibalik yung Bible festival kasi ang saya-saya. So tapos napansin ko walang Bible festival masyado na pang adults, puro pang bata. Meron lang tayong Bible month, Oo. 'di ba? Pero walang Bible festival. So yun yung naging drive ng Bible Ninja na mapa-in love yung mga kabataan sa Bible kagaya Mm. nung so yung mga malalaki pong Bible school na kilalang-kilala ko Oo. yung Bethel tsaka yung Phibias, no. So pero yung Oo. magkapitbahay yan eh, 'di ba? So ayun po. Oo. Tapos Sa tapos Sa pero ako Marilas. mm. Valenzuela, oo, tama. Opo. Oo. Sa mga pastors po na nag-alaga sa akin, 3 ang Bethel, tapos 1 ang Phibias, pero 12 sila lahat. Tapos plus yung founder namin si Bishop Magkalas, nasa Canada po ngayon. Tapos youth pastor na po ako, nagpapaalam ako mag-Bible school, ayaw ako payagan nung tatay-tatay ako. Yung senior pastor namin, sabi niya Oo. kailangan ka namin dito, hindi kita patitirahin ng 3 taon doon. Kasi dati titira ka eh, mag-i-stay Oo. ka eh. Drop Parang everything pala talaga. opo, Oo. sabi niya lumaki ka kasama namin yung sinimplify lang namin, pero yung ituturo nila sa'yo sa first year hanggang third year, Oo. tinuro na namin lahat sa'yo. So dito ka na lang mag-ministry. So ganyan. Na ano po ako, balik po tayo dun may tanong po ako sa inyo, Daddy. 'Di ba naglibot kayo, 'di ba? So church planting. Kasama niyo po si Ate Helen, Hindi, nung una kasi, nung pumunta ako ng Mindoro, 29 days lang travel ko diyan. Natatag agad ang simbahan diyan. But anyway, may manonood diyan na alam nila 'yan, hindi ko na papaliwanag. Glory to God diyan. Hindi naman ako So nag-glorify. Pero after nun, mula sa San Mateo, binunot ako ni Brother Ronald, "Man, opening ang Dapitan Dipolog." So dinala ako doon. So pagdating ko doon, yung sasalo sa akin sanang pamilya, naku, nagkaproblema na. Wala palang sasalo sa akin. But God is good, ginaid na ako properly kasi very sensitive ako nung araw sa leading ng Holy Spirit kasi wala ka aasahan nung araw. Kasi pati nga yung sending organization mo, hindi mo maaasahan yun. Talagang wala ka aasahan, maniwala ka sa akin. So aasahan ko lang Holy Spirit, saan ako pupunta. Hindi ko alam na ito palang dinala ko ni Lord sa DAR, Department of Agrarian Reform. Nakakuha ako ng grupo doon. Siyempre, mga pro yun eh. Di ba? Government agency yun. Pangalo, dinala ko sa ABC College, Andres Bonifacio College. Nakakuha ako ng engineering student, pati yung professor. Kilala ko pa yung si Rudy, leader ko yung si Rudy, yung professor. Pagkatapos, yung pala, may sinisharean ako mag-asawa, hindi ko pala alam, concurrent na yung pala, ito palang si Dudoy, ang assemblyman nun. Hindi ko alam na ito, sinisharean ko pala, assemblyman, na anak ng governor. Wow. Basta ako, ginaguide na ako ng Holy Spirit. Tapos pag nagsasalita ako sa mga kausap ko, whether principal o dean, biglang bibigay sa akin si Lord ng prophetic knowledge, word of knowledge. Sabi niya, may sakit po ba kayo dito sa tiyan? May sakit po, may breast po ba kayo? May cyst po ba kayo sa breast? Opo, parang yun nalaman. Hindi, papare ko kayo. Napakalakas ng word of knowledge ko nung araw. Tsaka malakas ang healing. So, ang magiging kaibigan mo lang sa ministry, healing, miracle, signs and wonders. Malakas ako nun. Sa buhay ko, malakas talaga. And anytime uuwi ako ng Maynila, talagang si Brother Ronald will be ang gagawin niya, gagawa siya ng program para makapagsalita ako for that kasi nga ang daming signs and wonders. And talagang pagsasalitain ako ni Brother Ronald sa 3 and 7 p.m. preaching niya yun. Yun doon siya nagsasalita sa Arcegas kasi nga may signs and wonders. Hindi talaga ako pinabayaan ni Lord sa signs and wonders. Ngayon, meron pa rin akong signs and wonders, nakatarpaulin na nga lang. Nakalagay, life giver, this way. So, hindi ka maliligaw. May signs and wonders. Pero po talaga po dati, totoo po yan kasi back in the 80s, kasi di ba po sabi nyo, ako po, 1985 po ang unang church service ko na unang isa taon. Pero bata pa talaga ako nun. So, pero 10 years old ako, nag-attend ako ng symposium ng love, courtship, and marriage. Ganun po ka-weird yung kataan ko. Ang bihira naman. Habang iba naglalaro, ako nakikinig sa post-trib, mid-trib. Iba ang tahid mo, iba
ibang bata ka, iba yung mga gusto mo eh. Amillennialism, pre-post millennialism, historic, ganun ka. Iba yung Kaya cravings mo na. Oo. kaya lang po sa church namin, simplified po. I mean, yung mga tinuturo nila, ginawa nilang understandable by the lay people. So, hindi ako familiar sa mga sophisticated terms na Siyempre. ginagamit sa Bible universities. No? Pero Um, alam ko yung sinasabi nila pag sinabi nila, oo, ayan yun. Pero hindi ko alam yung term. Oo. Lately ko na lang po na-encounter yung epistemology, etymology. Lately ko na lang na-encounter yung mga ganun na Oo. madalas anggitin ng mga nasa academe. Ngayon po, Daddy, meron pa akong isang Hmm. ano, paano po Dami mo palang tanong dito. kung hindi niyo po laging kasama si wifey niyo po? Kasi yun Hindi, kasi nung may nasa ano ako, Mindoro ako, wala pa siya, hindi pa kami mag-girlfriend boyfriend. okey, Hindi pa okey. kami on noon eh. Tapos nang pumunta ako ng Dipolog, doon na sinagot na niya ako. And so Ah, nag-propose na ako, 6 months lang kami, nag-propose na ako. Then baka gusto mo akong pakasyalan para maabutan mo pa akong buhay. Siyempre binata ako, kita mo naman estudyante ko. Ang dami kong member, puro kababaihan yun eh. Mahirap na, madapa tayo. Lalo na opo. in love tayo sa kasi ako dramatic ang pagbabago ko eh. Dati sorry may bakas pa yan, may tama ako sa ulo nung araw, sabihin talagang salbahe rin akong bata, no? Salbahe akong Okey. bata. Talagang ano ko, iba ako. At ang testimony ko, ano yan, talagang ano yan, dramatic ang pagbabago ko talaga. At ang changes o transformation na nangyari sa akin, lahat, whether womanizing, drugs, lahat ng vices, sabi mo na yan, gambling, lahat yan, batang tundo ko eh. Kaya minsan bakas pa sa akin ang pagiging batang kan. Daddy Daddy, ang daming ginamit ni ibang klase rin kumuha si Lord Mm. last nung ano, nung eto 'to nung sine-set-up niya. Kasi Oh, ang dami kong kilalang mga ganyan, eh, si pastor ano, pastor astrologo, 'di ba ng ano, oo, grabe oo, mamamatay tao yun, 'di ba, so bago oo, nakakilala. oh, class, So oo, oo, marami po. Ako lumaki po ako sa gangland, eh, although naprotektahan ako ni Lord, oo. hindi ang member, pero lumaki ako sa Tondo ng Quezon City, gano'n nga. So, tapos sandali po sa sagutin ko lang. Yung sinabi ko pong kilala ko ang Phoebias, ibig po sabihin familiar na familiar ako kasi yung ibang pastor namin graduate ng Phoebias. Tsaka pag pupunta ka ng Bethel, dadaanan mo yung Phoebias, eh. So, pero po hindi po ako graduate do'n, 'no. So, ayun. Tapos kaya alam ko familiar ako sa mga differences at yung church po Oo, namin, iba-iba sila hmm, ng Bible school, pero nagkakasundo sila. I mean, yun nga yung sinasabi natin, let's major with on the majors, minor on the minors. No? Halimbawa, oo, yung isang pastor po namin, Campus Crusade for Christ ang background, sa oo, Catholic background, CCC, sa oo, Campus Crusade. So, talagang solemn yun. So, pag ang service po, ang magpre-preside ay yung taga Bethel Bible College, dun siya sa likod umuupo, ayaw niya na maingay eh. Pag siya oo, ang magpe-preach, yung lineup niya masusunod. Ang hmm, drummer po ako no'n, eh. Ang drums oo, tahimik. So, ang drums tahimik lang, 'no. So, gano'n po. So, tapos basta hindi tayo magkakaiba-iba sa salvation, tsaka si Jesus, yun po ang ano. Daddy, so meron po ba mga times na ano, yung 'di ba may family na po kayo, tapos oo. nagmi-ministry kayo, tapos matagal yung hindi sila nakakasama? Hindi nung nagsama na kami ni Helen sa Tacloban, umabot lang kami ng 3 years dun. We planted around 12 churches in Tacloban, in Region 8. Kasi ang target ko Region 8 eh. Ang utak ko parang ano na rin eh, parang advance ang utak ko eh. Hindi ako naniniwala isa lang ang church ko eh. Parang siguro yung Pakpak, yung Bicco, yung Kuko. So, Oo. sa loob ng 3 at kalahating taon, umabot kami ng 12 churches yan. Tapos yung aking Tacloban, 3 services niyan, may radio. Doon na pinanganak yung mga anak ko. At okay naman, not until noon namatay si Brother Ronald, ni-retrieve ako, binalik ako sa Maynila kasi nga ang laki ng empty shoes na malaki yung sapatos ni Brother Ronald. Paano pupunuin yun? Artista yun. Nakikiusap pa mga senador doon, nakikipag-usap pa mga dignitaries doon. Tapos kami bigla na lang, di ba, bigla namatayan kami ng tatay. So ni-retrieve ako. Yun na, pagka-retrieve sa akin, naiwan ko yung church, may pinalit doon. At nung pinalit na nga sila doon, binalik ako rito, doon na siyempre nawala yung tatay namin, naninibago kami lahat. Siyempre, yung pumalit, kaya ba niya? Kailangan ba namin tulungan? Ano ba dapat na tulong namin? Nag-a-adjustan pa kami nung araw. So yun na nung naibalik dito. At nung bumalik ako rito,
from 1990, umabot lang ako ng 2-3 taon until nag-resign na nga ako sapagkat medyo bakbakan, siguro di ko na kaya rin. Siguro kailangan ko na talaga ng bagong leading sa Panginoon at nung medyo masikip-sikip na rin at siguro parang time naman, siguro 11 years naman akong nagtanim sa Panginoon, hindi na wala. Inisip ko nga, Lord, alam mo naman, ang binigay ko sa yung church, mula sa zero. Lahat naman zero, wala naman akong church na pinunta. Wala naman akong church na andyan na, tapos nung dumating ako, nasira. Hindi. Mula zero, lumago. At hanggang ngayon naman, andyan pa naman yung mga simbahan na ito. And so yun na, bumalik na ulit ako sa profesyon ko, bumalik ako sa construction, pag-design ng bahay. At kaya ko pa naman, fresh pa naman sa mind ko yun eh. Hanggang sa yun na nga, binalik ako yung pamilya ko para maayos, may bahay kami, meron kami sasakyan kasi 4 na rin yung anak ko. Ay, di pa, ang dami niyan eh. O yun na, inalaw nila, and God allowed it, na bumalik muna ako sa pamilya ko in order maiayos sila yung stability ng aming finances. At kami ni Helen din ay mangarap ulit, bumalik sa pag-aaral. Hanggang sa yun na, not until we heard from the Lord to start Life Giver. Yun na nga. At siyempre, the rest is history. Siyempre. At yun ang pinakamaganda nangyari sa amin when we started a brand new start by the name of Life Giver. Life Giver brought so much joy to us. So much joy. Anong taon po nag-start yung... Under 96. 96. Yan, 96. Daddy. Yes. Kanina mo pa sinasabi na I heard from the Lord. Baka dun sa ibang natin, listeners, baka foreign concept sa kanila ito. How are you able to really confirm na what you are hearing is from the Lord? Siyempre talaga naman nagsasalita si Lord. Remember na ang Diyos natin ay immanent. Ang Diyos natin ay immutable. Nakikipag-usap siya noon eh. Hindi makikipag-usap siya ngayon. Pwede mo namang sabihin na ang Diyos ay immutable tapos nakipag-usap lang siya noon tapos hindi na siya makikipag-usap ngayon. Mas mahirap paniwalaan hindi siya nagsasalita ngayon kaysa sa hindi siya nagsasalita. Di ba? So ngayon, paano nagsasalita ang Diyos? Una, nagsasalita siya sa pamamagitan ng ating puso, ng ating konsensya. Nagsasalita rin siya sa pamamagitan ng ating spirit. Di ba? 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay composed trichotomy tayo. Di ba? Meron tayong body, soul, spirit. Para saan yung spirit mo? Nararamdaman mo nga yung demonyo, tapos hindi mo nararamdaman sila. Ano ba yun? Oo nga, ang weird nun. Meron tayong capacity na maramdaman yung demonyo, tapos di natin kaya. Tapos may pinapasok pa ng demonyo, tapos ikaw hindi ka pinapasok ng Diyos. Hello? Secondly, nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng written word. Siyempre, nabasa mo na ang Bible, acquainted ka na sa Bible. Kaya minsan, itong mga Bible verses na ito, nagpa-pop up sa iyo yan, nagiging parang nagtatawag dito, parang popcorn. Totoo po yan. Parang umaangat yung, parang lumulutang sa pages yung sinasabi sa iyo ni Lord. Yes. Minsan nga po, na-experience ko pa, Daddy, parang may tumalsik sa page eh. Hindi naman pagiging superstar. Nung binabasa ko sa Pinoy version yung binubugbog si Jesus. Yung sabi, pinaghahampas si Jesus. Nakaramdam ako ng splatter sa pisngi ko. Yung parang may tumalsik na dugo sa mukha mo habang ginugulpi si Jesus. Napapikit ako. Meron naman, halimbawa po, dati may split sa church namin. Hindi naman na yan sa, hindi naman na bagong concept sa atin yan nangyayari yan. May split dun sa home church ko dati, childhood church ko. Parehas naming mahal yung both parties talaga mahal na mahal namin. So nag-family altar kami, nag-pray kami. Anong gagawin namin? Sasama ba kami o anong gagawin namin? Pagbukas po, pahingi ng word, Lord, pahingi ng word. So lipat, basa. Yung may talagang nag-pop up ang sabi ni Lord, kung lilipat kayo, kung pupunta kayo ng Ehipto dahil iniisip nyo walang paghihirap doon, nagkakamali kayo. Kung iniisip nyo walang gulo doon, walang problema, nagkakamali kayo. So, agad kami doon? Decide ka agad kami. Isip kami, tingin mo tapos pray kami, tapos sinasabi nyo, kung iniisip nyo, kung aalis kayo, tapos iniisip nyo, etong problema na to, hindi nyo ma-experience, meron din yan doon.
So parang ganoon. So si Asel nung nakaraan, Oo. nakapagkuhan siya sa akin, pinaalis pala siya ni Lord sa banda. Habang naggigitara siya po, Oo. sikatan niya, sikat na sikat. Kinausap siya ni Lord, ang sabi ni Lord sa kanya, Moonstar 88, ang sabi ni Lord sa kanya, will you leave this for me? Ang Oh. lino, paano mo yun maiisip? Sikat na sikat ka, kumakanta ka sa audience. Diba? Oo, Ako naman, nung pandemic, 'di ba po, yung career ko na sa mga ventriloquist sa Philippines, ang dami ko nang na-break na record eh. So, nung nag-40 na po ako, Daddy, tapos pandemic po, 'di ba? Tapos eto narinig ko ang linaw, Daddy. Kaya kasi ang tagal kong tinatakbuhan yung pastoring eh. Ayoko papatawag ng pastor, basta dito lang ako Oo. sa likod, ganun lang ako lagi. Mag-i-speak ako pag kailangan, pero hindi ako pastor, laging ganun. Tapos, eto sabi sa akin ni Lord, ang linaw, hanggang kailan kita hihintayin. Okay, tama na. Tapos yung pagkasabi niya, hindi na siya endearing, parang naaasar na siya. Yung, Oo. Oo. narinig ko eh, Oo. na natigilan ako. Tapos pag madaling araw po, nagigising ako, ganun lagi. Ang kasunod, hindi pa siya tapos. Sabi niya, saan pa kita kailangan dalhin? Saan pa kita kailangan Oo. dalhin? Lahat na ng kailangan ng pwedeng gawin sa karir mo, nagawa ko na. Hanggang kailan Oo. kita Ano pa ba? Oo. So, kasi lahat yun, nag-start pa lang po yung career ko, alam ko na set up lang yun, papunta talaga, pabalik sa ministry, mag-full circle Oo. ako eh. So, kaya in-embrace ko na lahat. Lahat ng open doors for ministry, in-embrace ko na. Tapos sabi ko kay Mrs., let's do our best na makapag-put up ng home business kasi I don't wanna be the guy na humarap kay Lord tapos sabihin ni Lord, ba't hindi mo pinuntahan yung isang church na pinapapuntahan ko sa'yo? Tapos sasabihin ko, kasi po wala silang budget, hindi kaya yung TF ko. I don't wanna be that guy. So kaya Oo. gusto ko business para may pambayad ako ng bills para kung sakali man kung yung mga pinapagawa sa akin ni Lord pupuntahan ko pa rin kahit na ano man yung arrangement pupuntahan ko. So ayun po. Yun. Umiiyak ako madaling araw, nagigising ako, tinatanong ko ni Oh, Mrs. sabi ko, yeah. nagsasalita si Lord. These are paano sayang eh kung natin, ika-cancel natin yung sayang yung halimbawa po yung sinabi niyo po, siningle out kayo ng prophet among 3,000. Hindi ko alam kung nakwento ko na po sa inyo to, Daddy. Gusto ko lang i-share kasi sumakto sa topic natin. Nung mga 10 years old po ako, Daddy, may pumunta po sa church namin. Yung church po namin, alam ni Pastor Jeff yan, maliit lang yun, parang 50 tao lang ang kasya. Tapos 3 kotse kasya pag ginarahe sa loob. Ganun lang yun. Pag matangkad ka po, abot mo yung bubong. Christ Cares Christian Fellowship. Tapos, may nagpunta doon, isang German national na babae. Hindi, dalawa. Yung isa assistant lang niya. Tapos, isang dating NPA commander na naging pastor. Tapos, nag-facilitate sila ng service. Tapos kami po, hindi naman pastor ang tatay ko doon. Ano lang kami, attenders lang kami doon. No? So, tapos, tinawag niya ako, ang pangalan nito pong prophetess na to, Beverly. Tandang-tanda ko pa. It's still really fresh in my memory, pati itsura niya. No, mataba siya, na babae, malaki. Tapos tinawag niya ako, sabi niya, ang payat-payat ko po noon, sakitin ako ng bata ko eh. Tinawag niya ako, sabi niya, that child. Pinakuha ako, pinatayo ako sa harap. Tapos ito po sabi ni Beverly, nag-English na siya. Naintindihan ko lang nung ine-explain na ng mga ano. Ito ang sinabi niya. Pero I could still hear it. It still rings in my ear. Ang sabi niya, the Lord will use this child to speak in front of thousands of people. Nasa slum area kami. Ang liit nasa slum area kami. Ba't niya yung sasabihin? Paano mangyayari yun? Opo. Tsaka anong pakinabang niya doon? Diba parang, ba't siya magsasalita ng ganun? Tapos pinagkumpulan ako ng mga Sunday school teachers, ng mga pastor. Sabi ko, ano po sinabi? Tapos sabi nila, grabe Nanay Terry, Nanay Terry, grabe yung prophecy kay Luther. Ano daw? Tapos sinabi nila sa akin, magsasalita ka daw sa mga libo-libong tao. Tapos eventually po na-invite na ako sa mga malalaki, Youth Factor, Lifebox, 'di ba? Victory, PCEC, na-invite na ako malalaki po. Tapos pero hindi ko pa yan naalala yung sa History Makers, sa Lovestruck. Tapos yung pinakamalaki ko pong natayuan, Daddy, yung kila Pastor Lea Valino sa The Birth, yung The Birth Kabanatuan. Open ano yun? Open field yun, di ba? Sabi nila nasa 30,000 daw tao dun eh. So nung talagang yung punong-puno eh. So
yung praise and worship parang lumilindol eh. So sobrang ganun po. Nung nakatayo po ako doon, Daddy, magkasunod kami halos ni Quest noon eh. Nung nakatayo po ako doon, ano na ako, nagpuppet ako, tapos nag-share ako, tapos pababa na ako. Hindi ko po Oo. to basta pababa na ako. Pababa ako sa stage, ang tagal kong tumigil sa gilid, pababa ng hagdan. Tapos nag-jitters ako, kasi naalala ko ang consciousness ko agad, nangyari yung prophecy, nangyari yung Natupad na. Oh. Grabe. Sa ngayon, tapos, di ba? Yun ang importante, yung may nagpa-prophesy, tapos mangyayari. Lahat tayo na. Di ba? Kasi po wala talagang humanly, there is no humanly possible way for that to have happened. Na a child from the slums, a sickly child from the slums, from an ordinary family na gagamitin ni Lord in front of wala pa namang internet noon, bakit saan ka kukuha ng libo na audience, no? So ayun po, so after several decades nangyari po. Grabe, kaya talaga po totoo po, hindi pa po tapos si Lord at hindi nagbabago si Lord. Ang problem lang sa tingin ko po, Daddy, ang problem ng maraming tao na ayaw na itong tanggapin, sinasabi lang, hindi, tapos na yan kasi nag-pray ako doon sa may sakit, di naman gumaling, di ba? So, ang tingin ko po kasi nagkakaproblema kasi ine-expect nila na tayo ang magko-call ng shots kay Lord imbes na hintayin yung tayo ang magsasabi kung kailan siya magsasalita, kung kailan siya magpapagaling, kung kailan siya imbes na hintayin yung dealings niya tapos makinig tayo. Parang yung sinasabi niyo, may sakit po kayo sa kasi narinig niyo kay Lord eh. So, ayun po. So, wala lang na kwento ko lang na Ako, alam mo ko, na-bless kasi ako dahil nga na-witness ko yung gawain nung latter part ng 70s at yung unang quarter ng 80s. Kasi importante yun. So kung nung panahon na yun ay buhay ka o bata ka, buhay ka, sa akin napaka-significant nung mga era na yun, lalo na sa pag-ministry ngayon. Kaya dapat talaga may mga taong makausap tayo na buhay nung panahon na yun. Kasi maiduktong tayo. Kasi kung ikaw ay nagmi-ministry ngayon sa panahon natin ngayon at hindi mo alam yung kwento na yun, di ba? Dapat puntahan mo yung mga pastors na nakakita nung panahon na yun upang maikwento sa iyo. Di ba? Kaya nga importante ang kwento ng lumang tipan, the Old Testament. Hindi mo pwedeng paghiwalay ng Bible without the Old Testament. Kasi the kwento of the coming of the Lord Jesus Christ can be traced from the Old Testament. Kaya nga, so totoo lang talaga yan. Yung pagkakahati ng Bible, OT, New T, ay para lang sa human understanding natin. Pero sa Panginoon, iisa lang yan. Kaya ang kwento ng lumang tipan ay lagi at pirming inuulit sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya dapat talaga alam mo ang kasaysayan sa pagmi-ministry dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga bagong pastor na, tapos na yan, tapos na. Maraming bagay na pwedeng ulitin pa rin ng Panginoon. Kasi kami nung araw, wala kaming social media. Bihira. Kung na-document lang ang lahat ng signs and wonders na nangyari sa amin, baka sabihin mo na ulit ang Book of Acts. Ako nangihinayang, sana na-document namin na maayos. Kasi talagang ulit. Ang hirap mag-document natin, magpipicture ka nga lang, di ba? Magpipicture ka, dadali mo pa sa laboratory. Tapos iba pa develop mo. Totoo. Kaya yan. Ay, grabe, Daddy. Busog na busog tong kwentuhan natin. Daddy, ayoko kayong masyadong puyatin, pero didiretso ko yung tanong, ha? Kasi, eto, bilisan natin ng konti. I-appreciate natin si Daddy Manny. Kung gusto niyo po mag-support, mag-PM na lang po kayo dito. Tapos, dito sa episode ngayong gabi, maraming salamat po. Okay, so, eto, Daddy. Eto matindi, sobrang. Kasi po, ang story po namin ni Daddy Manny ay in-invite po ako ng Sunday school teacher ko, si Pastor Jess
patrimonyo, no? Sunday school teacher ko sa home church ko sa Novaliches, no? Kasi andito na po ako dito na po ang church ko ngayon sa South. Bale dito naman lumaki yung wife ko. So ako ang nag-migrate dito. Ang senior pastor po namin si Pastor William Fayangkao, full-blooded Igorot. Matindi rin ang sacrifice nito kasi scholar siya sa UP tapos nagpastor. Hindi niya basta iniwan niya yung career niya, nagpastor, kaya galit na galit yung tapos tribal chief yung daddy niya. So ganoon. So yan. So andito na ako ngayon. Pero where I grew up, so doon in-invite po ako, sinama ako nung ano po ito, malapit na ang grand finals ng Pilipinas Got Talent. Sinama ako ni Pastor Jess sa History Makers. Dito ginawa sa JCSGO. Tama po ba? JCSGO. Yan, sa Quezon City. Tapos History Makers. Tapos pinag-testimony nila ako ni Pastora Faye. Binigyan ako ng parang 10 minutes to testify. So ayun, tapos since then, in-invite ako sa History Makers, dire-diretso na. Tapos natatandaan ko meron pong isang araw na in-invite niyo ako na 3 beses ako nag-speak, tatlong youth gatherings sunod-sunod. Tapos tinanong ko, pagod na pagod ako. Tapos sabi ko kay Pastora Faye, sabi ko, grabe, 3. Tapos sabi niya, sa amin nga 5 eh. Sabi ko, seryoso? 5 isang araw. Paano kayo nagagawa yun? So, ganyan, okay? So, nakita ko po ito kasi alam naman natin lahat prevalent na problem ito, yung problem sa mga pastors' kids. Tapos tiningnan ko kayo, hindi ko sinasabi lahat ng pastors' kids, pero alam natin, no, sa Christian community na kailangan special attention kasi maraming napapabayaan yung mga anak nila dahil sa ministry. Yes. Tiningnan ko po yung sa inyo, ibang klase yung how were you able to pull that off, no? Puro babae, tapos lahat nagsiserve, tapos basta sobrang powerful po. Alam niyo po nung na-encounter ko sa Book of Acts si Philip the Evangelist, kayo agad ang naisip ko eh. Diba si Philip the Evangelist nung si Agabus, Prophet Agabus na meet ni Paul, tapos si Philip the Evangelist, tapos sabi sa Book of Acts si Philip the Evangelist meron siyang 4 virgin daughters na lahat prophetess, lahat nagpa-prophesy. So tama. Sabi ko, ikaw agad ang naisip ko eh. So how are you able to pull that off? Na naisama nyo sila sa service, tapos ngayon eto na sila. Actually, yun yung isa sa mga fulfillment nung prophecy sa akin, nung prophetess, that I will have a unique ministry. Isa doon, okay, is yung existence ng 4 na mga daughters ko to serve with me, no? They helped me to na-irally ko sila to serve the Lord with me. So isa yun doon sa unique. Isa yun doon sa unique na yun. Kasi ang nangyari sa mga anak ko, sa tulong din ng church ko, kasi mabait ang church ko sa mga anak ko eh, nakapag-create kami ng isang conducive na simbahan na minahal ang mga anak ko. Bagamat hindi naman perfecto yung church ko, pero minahal yung mga anak ko. At binigyan sila ng daan para makagawa sila ng platform sa kanilang pagsiserve kay Lord. Pero nag-umpisa yan doon sa panganay kong anak, si Rev Faye Mendoza, no? Santiago Mendoza, na nag-work na siya noon. Sabi niya, Papa, gusto ko na mag-serve kay Lord. Ayoko sana, kasi hindi ko gusto yung idea of them serving the Lord. Kung gusto ko sa kanila, sana mag-pursue sila ng karil. If possible, makapunta sila ng Amerika, doon na sila mabuhay. Tawag na lang sila sa akin. Kasi nga, matagal na ako nagpastor. Ako na lang ang pastor. Papastor pa po sila. Kaya lang, yung church namin, siguro, mayroong unang-una, maayos na environment. Secondly, ang church din namin ay may pangangailangan ng pagre-raise ng mga pastors na isa yan sa nakita nilang magkakapatid. So, ang ginawa ni Rev Faye, nirally niya yung 3 niyang kapatid na gusto mo, tulungan natin si Papa. Kasi may potential yung church ni Papa na lumaki pa, na lumago pa. Yun, nakita nila yung bakit mag-raise si Papa ng iba pang pastor sa labas para hikayatin niyang pumasok sa loob. Bakit hindi na lang tayo ang sumama sa kanya at palaguin natin ang church niya? Yan. So, yun ang nangyari. And so, eventually, nung gumagraduate na yung 4 kong anak, isa-isa, ayaw na mag-work sa secular, hanggang sa eventually nag-step forward na sila para mag-response to sa calling to serve the Lord. So, una-una, nagkapasalamat ako sa Life Giver sa pagtatanggap nila sa anak ko.
So kung pupunta ka ng live giver, hindi ka pumupunta sa live giver dahil maganda ang preaching namin, baka hindi nga eh. O kaya dahil maganda ang kantahan namin, baka hindi rin. O kaya dahil maganda yung upuan namin, hindi rin. Kaya ka pupunta sa church namin kasi merong anak ng pastor na nagsiserve kay Lord. Yun ang reason lang na yun. Okay. Wow. Hindi yung maganda yung aming camera at maganda yung aming platform. Hindi. Kaya ka pupunta sa church namin kasi may 4 akong anak na nagsiserve kay Lord. Pero hindi sila perfecto. Pero hindi sila na-attract sa mundo. But Daddy, nung sinabi mo hindi sila perfecto, I would like to ask, but very close. But very, very close. Siguro. Ano mo naman, kasi marami kang kaaway dito. Baka madamay ako eh. Okay. Kaya lang, kahit maayos ng salita ko, baka mabanatan ako. But anyway, talagang kasama yan. Pero wala eh. Kaya nga ako, pag may bumabanat sa mga babaeng preacher, number 1 akong tumitira dyan. Di yung mga lalaki nyo, ako kaya ka pupunta sa live giver dahil ang mga pastor ko babae. Ang kayamanan namin babae. Yung mga lalaki nyo, wala. Anong gagawin ko sa lalaki ko? Kailangan pa yatang baksakan ng atomic bomb para mag-respond. Anong gagawin namin sa babae? Sabihin namin, huminto kayo maglingkod kay Lord kasi pinagbabawal kayo ng Biblia? Hindi. Sila yung gusto. Anong gagawin ko? Pipigilan ko. Kaya nung nabuhay ang ating Panginoon, ang pinakitaan babae, hindi ang mga disipulo. Kasi nga, bakit babae? Para madaling kumalat. Maraming marites na babae, maipakalat ang mabuti na balita. Pag sinabi, alam niyo po kung paano mas mabilis kakalat yung balita? Pag sinabi ng babae, usap niyang babae na, huwag mo sasabihin kahit kanino. Exactly. Biro mo yung mga anak ko, graduate ng Miriam College. Biro mo nagpastor. Kung yan ay mag-atrabaho ngayon, tatanggap ng 6 digits yan. Makakabili ng bahay yan sa Green Meadows. Nakakaya po kay Lord Daddy na yung mga tao na yan na ginagamit ni Lord tapos nagsasacrifice. Tapos sabihin mo, tumigil kayo dyan, go home. May ganyan pastor, sinabihan yung mga anak ko, go home daw. Ikaw ang mag-go home. Wala kang anak na dadala sa Panginoon eh. Tapos yung nadala ko sa Panginoon, pipigilan mo. Anong klaseng tao ka? Diba? Blood juice Ano naman ako? Kaya ako, tagapagtanggol ako ng mga preachers na babae. Kasi kung gusto mong lumago ang church mo, babaeng manggagawa ang ilagay mo dyan kasi alam ng Panginoon ang strategy. Ang advance party po ni Lord Jesus karamihan babae. Pati yung mga financial supporters niya. Nasa Luke yan. Sa Luke 7. Dami niya babae. Ngayon, kaya balikan ko ulit. Kaya ka pupunta sa akin dahil magaling ako mag-preach? Hindi. Kaya kasi may anak ako at pag nakita yun ng anak mo, sasabihin niya, pwede po pala yun. Kaya yung anak ng mga pastors, mga kaibigan ko to, na namumroblema sa mga anak nila, binarkada sa mga anak ko. O ngayon, sino humahawak ng church nila? Yung mga anak ng pastor na problema nila. Ba't mo sasabihin ngayon na dapat ang mga babae ay patigilin? Ang patigilan mo yung mga lalaking bano. Lalaki mo bano eh. Nakuha mo? Ang daming lalaking bano, pero hindi lahat. Ngayon, yung babae, hanggat gamitin mo. At magugulat ka sa kanila, gagamitin sila mightily ng Panginoon. Ngayon, ang pinakatamo ang pinakalumang negosyo ngayon, prostitution. Nung araw pa yan, panahon pa ng mga Pharaohs. Ilalay na pa rin ba natin ang mga babae bilang mga prostitutes? No way! The Lord now is raising the women in the ministry. Kaya ka pupunta sa church ko kasi makakakita ka ng anak ko na nangangaral at gustong paggamit at hindi sila magre-resign kasi gusto nilang magpagamit hindi sa kalaban kundi sa Diyos. At marami kami na nahikayat na anak ng pastor, hindi na ako magsasabi
Pag sinabi kong marami, Router, marami. Opo, talaga po. Talagang marami. Nakita ko po talaga yung ay grabe. Iba pag ano po ang tawag dito? Yung English na nakakahawa. Doc, patulungan mo ako dito. Contagious. Contagious. Contagious po sila. Oo, contagious sila. Itong Santiago Sisters, pag nakasama mo sila, contagious talaga yung kanilang enthusiasm at energy at commitment sa ministry, ibang klase. At daddy, i-add ko lang, kagabi kwento ko yung wife ko kasi that was the very first time kasi nga itinerant ako So pag nasa church ako preacher. Okay? Kasi umiikot po kami, 4 kami dyan na ministers dun sa outreach namin. So, kahapon, yung anointing service namin, siya na yung speaker. Tapos pinag-pray namin yung mga tao, ang dami. Punong-puno po kami kagabi. Maliit lang naman yung church, 100 plus lang, kasi community church po. Pero tapos ang dami. Tapos she takes her time. She really took her time to really, like, about a family of 5. Isa-isa talaga kakausapin niya. Tapos ako kasi I would just pray general prayers pero pag may pinapasabi si Lord, nire-release ko. Halimbawa, may bata doon, ang ano sa akin, ang dealing sa akin ni Lord, sabihin mo, wag siyang tatalikod paglaki niya. Sabihin mo, aagawin sila ng mundo, wag silang tatalikod. No? Hindi ko sila pababayaan. Nung sinabi ko sa bata, iyak talaga yung bata. So, ibig sabihin, bata pa siya, may struggle na siya sa world. So, ganun. Tapos parang after 5 or 6, 7 rounds, ako po, pagod na ako. Pag nagre-release ka, kaya yung sabi po ni Lord Jesus, di ba, naramdaman ko may power na lumabas. So, napagod ako talaga. Umupo ako. Si Mrs. hindi po nagpahinga. Dire-diretso talaga siya. Dire-diretso siya talaga lahat. So, tapos po, eto matindi, Daddy. Yung kumbaga, aandap-andap na ako. Inaantok na ako. Lunch na. Oo, lobat na. Nagpa-meeting pa sa leader, siya pa nag-preside. Sabi ko, ibang Exactly. Pag-uwi dito, sabi ko, paano mo yung ginawa? Kasi ako po program director ako sa church Pero ako talaga, yun nga ang gift ko. Ang gift ko sa maraming tao, pero hindi ko gift mag-manage ng tao. Si Mrs. po talaga ibang klase. No? Pati pag may mga away, naaayos niya nag-aaway, mas matanda sa kanya, naaayos niya So, ang galing, So, ang iniisip ko, yung mga ganito na hindi nila naintindihan lang yung usapan ni Paul tsaka ni Timothy, they're missing so much. I-add ko po dyan, sabi po ni Bishop N.T. Wright, sabi niya, by tradition, kung sino ang nagdala ng sulat, siya ang babasa kasi sa kanya in-explain nung nagpadala ng sulat, yung sulat niya, nung panahon nila Paul. So kung sino ang may dala ng sulat, siya ang babasa. At dahil siya ang nakakaalam, pag may tanong yung nakinig, halimbawa yung church, may tanong, siya rin mag-i-explain. Yung Book of Romans po, yung letter to the Romans, pinadala ni Paul kay Phoebe. So ibig sabihin, if you understand the culture and the traditions, ibig sabihin, the very first expository of the Book of Romans was done by a female minister named Phoebe. No? Tapos, ang Greek word po na ginamit ni Paul nung ipinakilala niya si Timothy, diakonos. Ang Greek word na ginamit niya nung ipakilala niya si Phoebe, diakonos. Nung translate sa English, ang ginamit kay Timothy, minister. Ang ginamit kay Phoebe, deaconess. So kaya sa tinga natin mas mababa, not realizing na parehas lang. Sa mata ni Paul, equal footing sila. Nung sinasabi ni Paul na hindi ako pumapayag agawi, yung usurp po agaw yun Hindi ako pumapayag na yung babae lording over the men, ibig sabihin boss around the men. Hindi ako pumapayag na yung babae binoboss around yung mga lalaki. Hindi ako pumapayag na inaagaw niya yung authority dun sa lalaki kasi po meron talagang commotion dun ng time na yun. Pero sa buong narrative ng scriptures, pati sa New Testament, pag naging consistent tayo, si Apollos tinuruan ni Priscilla, yung mga Greek na influential na mga Greek leaders na babae, attracted sila sa message ni Paul. Kung bawal sila kay Paul, bakit sila na-attract? Bawal pala sila kay Paul, mga influential na babae. So tapos sino po ito? Si Lydia. Si Priscilla Aquila, Daddy, mas influential yung babae kasi dapat Aquila and Priscilla Pag sinasabi Priscilla and Aquila, ibig sabihin mas influential yung babae. Tapos tinuruan nila si Apollos, the Greek teacher of Alexander. So kung bawal magturo, dapat sinaway ni Paul yun.
So yung mga ganun po. So tapos yung kay Kaya yung dapat letter. talaga bago ka gumawa ng doctrinal stand, ay gumawa ka muna ng malalim na pag-aaral. Kasi may tinatawag tayong cultural gap. At ang cultural gap ay importanteng bigyan ng masusing pag-aaral. Hindi porkit napikon ka lang sa isang babae, saka mo pinagbawal na ngayon, hindi ho ganun ang intensyon ni Pablo. Pangalawa, sa paggawa ng stand sa Bible, nga rin, may gagawin kang doktrina, tingnan mo, pag-aralan mo ang whole counsel ng Scripture kung ang lahat ba ng 66 na libro ng Biblia ay sumususog dun sa stand mo. Ngayon, kung may isa ka lang dyan na libro, baka isolated yung case niyan, pag-aralan mo mabuti. Opo. Kasi magkakamali ka niya at baka ma-miss mo ang isang napakagandang regalo ng Diyos, ang kababaihan. Diba? Kasi kung talagang pinagbabawal ng mga babae magturo, sino bang unang guro sa bahay? At saan ba galing ang church? Sa bahay. Pati mga teacher sa school dati. Exactly. At nung nag-prophesy si Joel, ang sabi niya, in the last days, sabi rito, young men, your sons and daughters will prophesy. Prophesy is not only about teaching, it is about telling, pagpipreach, pangangaral. Opo. Mahirapan tayo. Tsaka isa po sa ano, Daddy, isa po sa ano, sa yung common sense lang, no? Sabi natin, sundin yung male leader. Tama po? Dapat ang sundin natin ang leader lalaki. Tama. Bakit yung mga anak ni Bishop Manny nagpapastor? Sabi ng leader nila Yung leader nila lalaki. Sabi ng leader nilang lalaki, mag-preach sila. Ba't mo sundin? Akala ko ba susundin yung leader? Kaya nga, ang ibig sabihin, marami kang babanggain. Pero actually, nung panahon ng Hellenism, ang isa sa pinakamalaking proponent ng pagpigil ng mga babae at pag-degrade ng babae ay walang iba kundi si Socrates. Siya ang puno yan eh. Kaya napaka-importante talaga maintindihan natin na sa mata ng ating Panginoon, walang gender, babae, lalaki ka. Sabi sa Galatians ay pareho na tagapagmana ng kaligtasan, kaligtasan nga, pareho silang tagapagmana, what more sa regalo. Pambihira naman. Opo. At saka po yung fivefold ministry, Pastor ano sinasabi nila sa Bible, walang pastor na walang pastora sa Bible. Wala nga rin tinawag na pastor kasi ministry yun. Ang tawag sa iyo, if you do one of the five, ang tawag sa iyo ministers. Yung prophets, office of the prophet, dati pa kasi Old Testament, may mga prophets na talaga. So may prophets. So pag nagpa-prophesy ka, minister ka. Pag nag-evangelize ka, minister ka. If you are pastoring, minister ka. Minister ang tawag. Tinawag si Phoebe na minister minister siya. So may minister na babae sa Bible. Si Junia, notable among the apostles So may apostle na babae, church planter na babae, na Gentile. So ganun. Tinignan ko po yung lecture, Daddy, dito si Dr. Kenneth Bailey. Halimbawa, yung sa Titus, ang interpretation ng mga Western theologian dyan ay pwedeng magturo yung babae basta batang babae lang din ang tuturuan. Sabi ni Titus, hindi. Kasi bawal, sabi ni Kenneth Bailey, hindi. Kasi si Titus, pastor. Sabi ni Paul, sabihin mo sa mga matandang lalaki, turuan yung mga batang lalaki. Sabihin mo sa mga, may asawang babae, turuan yung mga may asawang babae. Tapos turuan din nila yung mga batang babae. Kasi si Titus, hindi siya pwedeng magturo sa mga dalaga. Bawal yun. Lalaki ka, tuturuan mo puro dalagang babae. May iskandal ka sa mga Hudyo, bawal sa kanila yun. Sila nagkakaintindihan, hindi na nila in-explain. Pagdating sa mga Amerikano, hindi naintindihan, so nagawa sila ng sarili nilang conclusion. So hindi po ibig sabihin na pwede lang turuan ng babae, babae lang. Hindi po ganoon. So, ang ganda, Daddy. Sorry, Daddy, na-high blood ko yata po kayo. Hindi, ganyan talaga. Alam mo ko, batang 80s ako, kaya ang preaching ko para akong matandang pastor. Talagang may emosyon ako. Daddy, patapos na tayo. Gusto kong humingi ng tip sa inyo kasi po matagal nang ako po sanay ako sa disagreement. Kasi sa amin po, sa church namin,
gusto ko i-commend si Tatay Ed ko, yung childhood pastor ko po, si Pastor Isidro Daes. Binigyan niya kaming kalayaang magtanong. So pero lagi in private, closed doors, no? Pupunta pa ako sa bahay nila pag may question ako. Nagbubukasan pa kami ng Bible, no? Talagang debate, no? Parang ganoon po. So nasanay ako ng ganoon. Pero yung relationship namin intact, no? Talagang respetuhan namin, grabe. Kahit nga sa kahit nga yung pastoral staff, halimbawa planning, hindi nagkasundo, minsan nagkakataasan pa ng boses. Sabay-sabay rin niyang kakain pagkatapos nung makukulit na naman yan mamaya, ganun. So napag-iwalay nila yung topic tsaka yung tao. Yun ang hindi na kayang gawin ng maraming tao ngayon, paghiwalayin yung topic tsaka yung tao. No? So pag hindi nila gusto yung topic mo, gusto kang napatayin, di ba? So dati hindi napaghiwalay nila. So ngayon nagulat po ako na kaya inaaral ko pa po ito pruning process ko pa po ito. Nagulat ako na mayroon palang mga Christian na kasi nung nag-umpisa po ako social media ministry, ang karamihan na galit sa akin, unbeliever. Siguro napansin naman ni Satan na hindi ako tinatablan. Hindi ako tinatablan pag unbeliever. So ngayon na-experience ko na meron ako mga bashers na mga Christians. Okay? So particularly from a certain group of Christians, no. Naniniwala naman ako, kapatid ko sila kay Lord, no. Pero na-shock ako kasi kaya medyo na-agitate din ako, no. So lumabas yung pagka batang gangland, no. Pero hindi ako sanay na may Christian na ganun. Nagulat ako, no? Kasi lumaki po ako sa environment na ang correction nanggagaling sa tao na mayroong karapatang mag-correct. Correction is the right to correct is earned. Ganun lagi. The right to speak is earned, the right to correct is earned. So tapos ngayon sa social media iba na. Napansin ko nga po, alam niyo po ba yung issue sa 299 na engagement ring? Hindi. Napansin, yung mga nakakalam dito, mag-thumbs up kayo kung alam nyo. Okay? Yung 299 na engagement ring. So, ang laking issue po niyan. Tapos napansin ko, dati, pag ang chismis, ganito po, pinag-uusapan ka ng mga tao nang hindi mo alam. Tama po, Daddy? Yun ang chismis. Pinag-uusapan ka nila sa likod mo. Ngayon sa social media, ganito ang chismis. Pinag-uusapan ka ng lahat nang wala ka doon, pero nakikita mo lahat ng sinasabi nila. Kasi social media. Di ba? Yeah. Nangyari sa akin yan. Opo, iba na chismis ngayon. Talagang So, sinasaksak ka na ng harapan ngayon. So, ang question ko po ay ito. Okay? So, how do you deal graciously and truthfully, how do you deal with opposition? Especially abrasive and harsh opposition. How do you deal with that? Okay. Ako kasi, ang orientation ko kasi since 80s, banggain ang wrong doctrine. Pero hindi ko binabangga si OA doctrine kasi may OA doctrine eh. Pero pag ako talaga ay Unitarianism, banggain ko yan. Di ba? Modalism, banggain ko rin yan. Basta anything na wrong doctrine. Kaya lang, pag tumagal ka na kasi bilang pastor at bilang manggagawa, na-identify mo kung ano talaga ang major doctrine o mga minor na mga bagay. So, dapat maklasify mo, major, minor na. Nakuha mo? At may mga kapatid tayo sa dami. Ang born-again Christian lang naman ang napakaraming persuasion kasi bunga ng pinanggalingang maraming denomination. So, dapat may tolerance ka ron. Katulad ng Anglican, Lutheran, Reform, grupo ni John Huss, nila John Knox, iba-iba yan. Si John Huss po yung sinunog, di ba? Sinunog ng buhay si John. Iba yan. Pero iba-iba yan, may dala-dala sila. Bagamat may pagkapapare-pareho sila, maging sa panahon ni John Calvin, ang sinasabi ni Luther, hindi sila magkapareho. Ayan. So, maraming ganon. So, dapat. Kaya lang, ang maganda lang sa mga Christian, dapat identified natin yung common ground ng katuruan o common na turo na ating pinaniniwalaan, mga fundamentals. Kaya lang, may ilang bagay na tinatawag tayong non-essential na dapat
Alam natin yun. At sana hindi na tayo nakikipaglaban dun. Kasi, katulad mo, ang persuasion mo ay galing ka ng Assemblies of God. Eh, siyempre, Pentecostalism ka. May grupo naman na example, galing ng Church of Christ. Di ba? O gagaling sa UCCP, eh di evangelical ito. Tama ba? May kanya-kanya silang persuasion na pwede na nating i-tolerate. Eh, ang problema, yung mga taong umakyat ang ulo ng kaalaman at nadagdagan ang kanilang vocabulary, okay, na ipasok sa utak at pumasok ang sovereignty, akala mo na ngayon, matalino ka na ngayon dahil pumasok sa iyo yung sovereignty. Pumasok na ngayon sa iyo, pumasok na sa iyo ngayon yung malalim na Christology. So, akala mo ngayon, ikaw na ngayon na nakakaalam ng lahat. Yung pala, hindi mo alam na ikaw pala ay diniktahan lang ng persuasion ng denomination mo. Pero hindi mo nakita as a whole kung ano ang doktrina ng buong church. Okay? Katulad ko, nagtuturo ako sa Kainos na tinuturo namin ang kanya-kanyang schools of thought mula sa iba't ibang mga persuasions. So, alam namin kung ano ang papatulan tsaka ano hindi. Pero kung nagsasalita ako sa persuasion ko, eh babanggain din kita sa persuasion mo, pero hindi kita ititreat bilang kaaway. Pero yung iba naman, kapag iba ang persuasion niya, sa persuasion ng iba, ang tingin na sa'yo, demonyo ka na, aba, mali naman yun. Kasi the more nga nakakakita ka ng ibang mga paniniwala at pinaniniwalaan, the more ka mo nakikita na napakahiwaga pala ng Kristyanismo. At the more lalo. Katulad ko, ang orientation ko, Baptist, hanggang sa nabigyan ako ng orientation ng Pentecostal. Di dalawa na ngayon na nakikita kong view. Tapos ngayon, nagtayo ako ng sarili kong eskwelahan. Di ngayon, meron na ngayon akong parang balanced na view mula sa dalawang view na ito. So, lalo ka nagiging mabuti. Pero kung ang doktrina o persuasion mo, lago ka nagiging palaaway, may problema talaga yun. Kaya minsan may mga tao talaga, Router, na sadya ko talaga, binablock na lang at hindi ko hinahayaang sila'y gumapang sa loob ng hardin ko. Kasi hindi talaga sila masarap kasama. At may mga tao naman na masarap kasama kasi nagtatanong talaga sila at gusto pa nilang i-explore itong doktrina na ito. Katulad kanina, may kausap ako kanina. Di nagtanong siya, tinawagan ko kasi yun ang gusto ko eh. Kasi andun ang aking excitement sa mga ganyang doktrina. Di ba? Ang problema lang, nagiging parang, nagiging dogmatic to the point na para tuloy wala na tayong pag-iisip. Kasi lumalabas na talagang na-brainwash ka ng persuasion mo. Diba? Katulad ng Arminian and Calvin. Nung araw pa nagbabanatan niya at hindi na nagbanatan. Dumating pa sa point na may namatay. At kung naman hayaan sa panahon ngayon, nangyari itong mga ito na pwede naman ako magkaroon ng kaibigan na Wesleyan, Arminian, at ang dami nating kaibigan na mga Reform, Calvin, Anglican, na talagang, ngayon ang Anglicanism nagkakaroon ng revival ngayon. So wag mo sasabihin na sa inyo lang bumubuhos ang Holy Spirit. Ngayon may revival sa Anglicanism. Na iniwan ni John Wesley, ngayon may revival. Diba? Wow. Wala, hindi ko pwedeng i-box na sa amin lang ang Holy Spirit, sa inyo hindi. Mali yun. Diba? Naalala ko po si Mark Lowry. Si Mark Lowry po yung composer ng Mary Did You Know? Comedian po yan na pastor, na singer, no? Nasa Gaither Brothers siya. Meron ako isang napanood na na special niya na mini-mention niya isa-isa yung mga denominations kung meron sa audience. So, isa-isa. Do we have Assembly of God? Hey, Assembly of God. Baptist, Conservative Baptist, Reformed, ganyan. Tapos, do we have Catholics? Disigawan yung mga Catholics. We have, siyempre, puro, sabi niya, wow, we have Catholics in the house. Sabi niya, wow. Sabi niya, please tell Mary, thanks for the song. Kasi yung song niya, di ba, yung Mary Did You Know? Kasi Baptist siya eh. Please tell Mary, thanks for the song. I'm not allowed to talk to her. Di ba? Pwede ka naman gumawa ng katatawanan mula sa ating mga
You know, yung nakita natin, masyado tayong dogmatic na non-essential na eh. Tapos, maglalagay ka ngayon ng label sa tao na ito, ano to, ito mga extreme, Opo. ito hindi, balance to, Siguro, ha? siguro Hello? po daddy, hindi alam nung iba kung ano yung pakiramdam ng, kasi buong buhay ko, hindi ako natawag na heretic. Kasi nung mga bata kami, ang alam namin sa mga heretic, sinusunog. Oo, totoo. Si Inquisition, pag William nabrand kang Tyndale. heretic, William pag Tyndale, nabrand sunog kang, siya. pag nabrand kang heretic, susunugin Oo. ka nung time na Oo. Inquisition. Kaya hindi namin yung ginagamit ever. No, Ngayon masyadong ba masakit. nagamit siya yun? Yung kumusta. Natawag kang heretic? Yung kaya talaga nag-flare up ko, parang anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Anong tinuro ko? Pero actually, maganda-ganda pa yung tawag sa iyo kasi si John Huss ay tinawag na arch-heretic. Ay, grabe. Dahil po sa paniniwala Arch-heretic siya. Biro mo ang bigat Oh, nun. Kaya kita mo naman nung gumanti si Lord kay John Huss. Ay, magaling si Lord bumuwelta eh. Awa ng Diyos nung 18th, 19th century and even early 17th. Ang Moravian lang naman ang naging pangunahing gawain at organization na ibinigay ni Lord ang buong mundo para babigyan ng hustisya si John Huss. Ganun lang naman. Mga disciple niya ang nagkalat ng mabuting balita sa kasaysayan. Totoo yan. Fact yan. Kaya mahirap yung ina-underdog. Daddy, kailan ulit yung umpisa ng SEM ninyo? Mag-i-enroll na ako. Mag-i-enroll ako sa inyo. Ako nag-enroll. Tapos na yata eh. Ito, We have 70 new students. 70. 70 oh. Ito Daddy, isama niyo po ako sa prayer ha. Ito ano ko, dito sa Pati Pilipinas. ASO, estudyante namin. Tinuturuan namin. Natuturuan eh. Dito sa Pilipinas, Daddy, sa inyo ko gusto mag-aral. Tapos kasi kaya yung iba hindi makapaniwalang hindi ako nag-aral kasi hindi naman talaga totoo hindi ako nag-aral. Hindi ako nag-aral sa school. Pero araw-araw ako nag-aaral eh. So kaya nga kahit nga sabihin sa akin mag-preach ka kailan mamaya sige. Kasi nga araw-araw ako nag-aaral. Anong topic? Ganun lang. Gusto ko po mag-aral sa inyo. Dati pa ko pa sinasabi sa inyo. Gusto ko mag-aral sa inyo. Tapos ito pangarap ko dati, loobin sa nawa ni Lord. Gusto ko mag-aral sa Oxford Center for Christian Apologetics. Gusto ko mag-aral doon. So sabi ko sana pag kukunin ni Lord makapag-aral ako diyan. So sa inyo tsaka dito. So yung sa inyo muna tatapusin ko. Sobrang na-bless po ako dito at itong mga tao bless dito sa conversation natin. Daddy, last na lang bago tayo matulog. Bigyan niyo ako ng maiksi para marinig nung iba. Kasi po yung church nila Daddy Manny, house church po yan. Nakapunta ako dyan ilang beses. Bahay nila yan, ni-remodel para maging church. Okay? So bahay po yan. Tapos, really from humble beginnings. Tapos ngayon po may Project Solomon na 7-story building na dyan po natin gagawin yung Bible Ninja Conference sa January 20. Daddy, give us like the shortest version of the story dun sa Project Solomon. Ayan. Nung kami ay nasa Project 23, lumipat kami sa isang lupa na binibenta. Ito palang binibenta na ito ay pag-aari ni Dennis Roldan na nandyan sa Kamyas. Yan. Maabot ng close to 600 square meter. Again, ito na naman. Nakarinig ako kay Lord. Bibilin natin. Sa bilin daw namin, 2006. So tinanong ko yung secretary namin, si Shirley, magkano pera natin? Naku, sabi niya, Pastor, meron tayong 3,000 pesos. O paano kami bibili ng 13 million worth? Narinig ko. So ang ginawa ko, kinuha ko yung 3,000. At yun na, nag-pray ako. Ano mo yan, i-reserve mo yan, bibili natin yung property. Narinig ko si Lord, bibilin daw niya yung property. Problema, Lord, 3,000. Alam ko na, kasi walang pera eh. Pag walang pera, alam ko makakabili kami. Pag may pera, hindi kami makabili.
Pag walang pera, makakabili kami. Ayun na. So guess, ano nangyari? May kausap ako na tiyahin ko na dying na siya of cancer. Sabi ko, tita, may nakita kong property. Ang ganda-ganda, hot cake talaga. Andito na, ang ganda na. Gusto ko na talaga. Ilang lipat na tayo, 14 times dito sa buong Project 2-3 sa Cubao. Sabi niya gano'n, talaga, naku, hindi kita matutulungan kasi na-diagnose ako, may cancer, 4th stage. Siyempre, gagamitin ko yung pera ko para sa akin, sa treatment. Yun na, so wala na ako na, okay, sige. Maya-maya, nung closing ng aming usapan, sabi niya gano'n, teka muna man, o nga pala, mamamatay na nga pala ako, di okay na. Di ba, sabi niya, man, magkano ba yung property? Galing to. Hoy, mura yun. Bilhin mo na. O sige, galing to. Sabi niya, papadalang kita, wawirean kita ng pera. I will be giving you 3 million muna. Tapos, i-down mo. Basi 3,000 ko, may 3 million. Sige ako, tita. Gusto mo, ganito ang gawin natin. Total, ikaw naman ay magwawire sa akin ng pera. Upon wiring, sabi ko, magpa-fasting ako ng 40 days for your healing. Absolute. Tubig lang ako. Talaga? Totoo yan? Gagaling ako yan. Oo. Pero sabi ko, i-wire mo muna yung pera. Doon ako mag-uumpisa. So, winire yung pera. Nag-umpisa ako mag-fasting na. So, na-down na namin sa property. Sinundan pa niya ulit ng ilang milyon. So, bago ako matapos ng ika-33rd day, tumawag siya sa akin, Manny, ihinto mo na yung fasting. Sabi ni Helen, payat na payat ka na raw. Bakit? Sabi niya, magaling na ako. So, she was completely healed of cancer. Wow. Sabi ko, tako muna, hindi ko na mahihinto. 7 araw na lang ako. Tapos na ako sa 40 days ko. So, tinuloy ko hanggang ika-40th. So, 2 na-accomplish ko. We were able to, yun nga, we bought the property and first time na-accomplish ko of complying and fulfilling the 40-day fasting in my life. At alam ko, after my 40-day fasting na nga, talagang magte-take off yung ministry. Which nangyari na nga. Hanggang sa ito na nga, last year natapos na ang building natin. Malaking amount niyan. Hindi ko talaga mabibilang kung magkano na. But it was really a miracle. Did by God for us to prove na talagang hindi pera ang sagot. Kapag nakarinig ka kay Lord, yun ang sagot. Pag nakarinig ka kay Lord at may word sa iyo si Lord, kahit wala kang pera, tatapusin ni Lord yung project. Yun. Ay, grabe si Lord. Grabe si Lord. Daddy, sobrang blessed po. Ay, palakpakan po natin si Lord. Grabe. Grabe. What kind of fasting daw po? Tubig lang po, Daddy, no? Tubig lang. Tubig lang. Tubig ako. Tapos naulit pa ulit yun. 10, naulit-ulit ako. Meron ulit akong 15. Kasi hindi naman ako kumakain, kaya sanay ako hindi kumakain. Yun yung ngayon, lalabanan ko kayo. Sanay ako hindi kumakain. Ako po, Bishop, kung baka kailangan nyo po ng support, yung hindi nyo kinain, ako kakain. Ayun na nga, alam ko. Kaya ilalayo ko sa iyo. Para balance. Grabe, Daddy, maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko kayo. Amen. I hope na bless kayo. Ay, grabe. Ito po oras na binigay sa atin ni Daddy, hindi natin kaya bayaran to. Grabe. Daddy, maraming salamat po. Yes. This will be here, no? As long as this page is available, this will be here. Panoorin ito ng panoorin, balikan nyo ng balikan. Marami kayong makukuha encouragement dito, especially if you are in the ministry. No? Daddy, can you bless us with a prayer before we call it a night? Amen. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, may mga tao rito na ngayon ay nanonood na mag-give up na sa ministry sapagkat marami mga untoward incidents, mga misfortune na sinasabi nila. Pero sa pangalan ng Panginoon, sa mga narinig nilang testimony, which is totoo yan, ay pagsisingkin sa kanilang mga puso at sinasabi ng Panginoon, tuloy mo. Sa mga pastor na ready na mag-give up, huwag mo tuloy yan.
Marami pang magagandang bagay na parating. At sa mga magpapastor at magiging manggagawa at babalik ulit sa mission, magandang mangyayari sa'yo. Panginoon, pagpalain mo sila lahat na mag-comply sa mga pinagagawa mo. Wala nang pinakamagandang bagay kung hindi sundin ang panawagan mo. Lakaran, huwag takbuhan, lakaran. At sa lahat ng mga nakikinig sa palatuntunan na ito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Mga mamunting kaalaman na nagbibigay at nagdudulot ng kaligayahan sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming po salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Daddy, sobrang maraming salamat po. I really appreciate you. Thank you, thank you. I feel so loved, no? Thank you. Salamat po Mahal sa Lord. kita. Tsaka, Pastora Jean, ha? Purihin pa na mahal ko kayo. Nanonood po siya. Ando siya sa room, nanonood siya ngayon. Maraming salamat po. I-bless po kayo ni Lord. Lalo palagi. At I'll see you soon. Mag-ocular po kami dyan in a few days. So, God bless po. Maraming salamat po. So, ayun po, sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa episode po natin ngayong gabi. Grabe. Umabot yata ng 500 yung viewers natin kanina. Basta i-bless po kayo ni Lord. Thank you. Daddy, maraming salamat po. Yes. Samahan niyo ako sa closing. Samahan niyo ako sa closing. Yung ginawa natin dati doon sa Tagaytay. God. Eto, ready. Wait lang ha. So, ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, tinapos ni Sir Iggy. Maraming salamat po, Sir Iggy. See you soon. So, Sir Iggy. Grabe. Sana magkasabay tayo, Daddy, dito sa nag-aaya siya eh. Nag-aaya siya. Puntahan na natin yan. Sambales. Grabe. So, ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. So, once again, ito po ang Bible Ninja. Nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Paano ba yun dati? What? Maraming salamat po. God bless you everybody. Good night. Good night.